isa sa mga pangarap kong gawin sa buhay or parang sabihin natin na bucket list, although wala naman talaga akong bucket list, pero gusto ko lang maranasan sa buhay is yung maranasan yung feeling ng maging homeless, yung matulog sa kalsada. Kaya nga minsan pag mga nakakita ako ng mga ganun sa kalsada, parang iniisip ko kung ano kayang feeling nila, kung ano iniisip nila sa gabing yan. So ngayon, tutuparin ko yun. May kasama akong mga homeless dito ngayon sa lugar na to. At ito, tutuparin ko yung pangarap ko na ano maging feeling ng katulad nila. Ito, yung mga kasama ko homeless. Yan to. Yan. Ano katagal ka na dito sa Nueva Ecija? Nagalawang buwan na po ako dito. Ano nangyari? Bakit ano? Stranded po ako ng galing ng Baguio. Siguro. Kayo, ano nangyari? Bakit ano? Wala na po akong pamasahe. Bakit? Wala na pamasahe pa kami, kuya. Ah, Wala na pamasahe pa kami. kaya di ilang gano'n ka nakatagal dito na tulog? Ano ano? 16 weeks? 3 weeks. Wala bang naghahanap sa'yo? Wala. Yung cellphone ko nila yan. Meron pa lang doon ng gamit ko. Nakakawa naman. No? Nananawagan po ako sa mga nakakilala sa amin sa ano po, dun sa Manila. Kailangan po namin ng mga kaunting tulong mo. Sana po, alam niyo naman po yung Gcash namin eh. Saan ba probinsya mo? Sa ano po, dun sa dulo ng Quezon City. Ano ka tayo dito? Ano nga, magkakalahating linggo. Ano yung kasama niyo? Kamay pa ba ito? Ewan ko po yun. Hirap pa ba ito? Tignan nyo baka natapon na kaya natin. Ay, Ay, pa wala. Oo. Kayo, gano'n katagal na kayo dito? 5 minutes pa lang. 5 minutes pa lang. Bagong pa lang. Bagong tempo pa lang ako nila. Kita nyo, kaawa-awa yung mga kalagayan nila. Pero para sa video ngayon, gagawin ko yung ginagawa nila kung anong pakiramdam ng maging homeless na matulog sa karton na ganyan. Ayan. At bukas update ko kayo kung anong feeling. Good afternoon. So nandito kami ngayon sa may Claridel Bypass Road. Actually, palabas na ng Claridel Bypass Road. Amang kain lang muna dito sa may AC. Amang kape lang. At ang destination natin ngayon is
Baler, Quezon. Woohoo! Nakaka-ano na kami. Ilang kilometers na tayo, Van? Sa akin, 43.20. Nakaka 50-ish kilometers na kami galing sa bahay. Nagloko kasi yung Garmin ko dahil dala ko yung connector, yung speed sensor pala, dala ko yung speed sensor. Connect siya dun sa speed sensor na nakalagay lang sa loob ng bag ko. So, hindi GPS kaya medyo hindi updated yung stats natin ng Garmin. Pero yung sa Ivan, 53 kilometers galing sa kanila. Ay, 43 kilometers galing sa kanila. So, mga 10 kilometers yung bahay namin from them. Ayun, mga nasa 50 kilometers na kami. At meron pa kaming natitirang ilan pa, Mike? Malayo-layo na. Ha? Mga 109 kilometers. Medyo malayo-layo pa. At sabi ni Mike tsaka ni Brian, pagdating sa may Baler, marami ng marami ng rolling. Ayun, so samahan nyo kami dito sa Baler Quezon Adventure natin. Gabi pala ang banat natin ngayon, umalis kami ng bahay ng 12:30. Tapos nakita-kita kami ni Laban mga magwa 1:30. So more likely darating kami bukas na ng madaling araw. Shout out sa lahat ng mga tropa kay Jing, sa lahat ng mga bumubuo ng Bisikleta Patrol. Sayang di kayo natuloy. Actually, sila Jing ang may plano nito. May sasama lang sana ako. Hindi natuloy at nakaset na tayo na pumunta ng Baler, kaya ayun, buti pwede sila Brian, kasama natin, si Mike, Mark, saka si Van. Nanuhol pa kami ng asawa para namakasama dito, ha? At ako sinuhulan ako ng asawa ko para sumama sa kanila. Kani Mayo pabaon. At ayun, so samahan nyo kami. Tara, first time kong pupunta ng Baler Aurora. Actually, hinahabol namin yung bagyo. Asan na daw ba si Goring? Message mo nga. Hintay tayo. Ayun. At syempre kay Atong, shoutout kay Atong na mag-host namin mamayang gabi or bukas ng gabi. Bukas. Tayo pa kami dyan. After ilang years nating din nagkikita, mga 2 years na rin, Kayo nagkita-kita kayo. Kami ni Atong mga 2 years na kaming hindi nagkikita. So, shoutout. Mamaya magkikita-kita tayo dyan. Okay, so ride out na ulit kami. Ito, kung tama ang pagkakatanda ko, nasa labas na kami ng Plaridel Bypass Road. At ito, adjust na ulit. Time check, 5:14 na ng hapon. Halos 4 hours na kami pumapadyak sa kalsada. Timing yung Bagyong Goring. Ang ganda ng dating niya kasi di ba hindi naman siya talaga nasa land ng Pilipinas, nasa western part lang siya ng dagat ng Pilipinas at nasa north. Dito sa Baso dito, tamang on and off lang yung araw at mostly overcast. Kaya sakto lang yung padjak, hindi mainit, although naka-ready ako na pang-init. Parang perfect nung ride na to. Lalo na wala tayo sa dating fitness natin at bumabalik lang tayo pa konti-konti. So saktong-sakto tong ride na to. Medyo malayo nga. Tagal kasi tayo hindi nakapag-ride. Ang huli ng ride natin is yung Laguna Loop na hindi ko na matandaan kung ilang buwan ang nakakaraan. Tapos after nun, wala nang long ride na nangyari. Nakakapag indoor speed lang tayo every now and then. The most is 1 hour. Although nakakatakbo pa rin naman kasi may mga marang tayong sinasalihan. Pero sa ride, konting-konti na lang talaga ang nagkakaroon ng chance na maulit. Pero sana ngayon magtuloy-tuloy ulit after nito. So, after ng Baler. At itong trip na to, isa sa gusto kong alamin is kung gaano itatagal na yung
ating Garmin Instinct 2 Solar. Ang dating gamit kasi natin parang kalimutan ko 245 yata, which is pang run lang. Meron siyang pang bike, kaso hindi siya solar. So sa mga ride, gina-charge ko siya every time na yun. Pag katulad kanina, pag may coffee break, pag may snack, buko juice break, lunch, gina-charge ko siya para all throughout the day makuha ko yung or ma-capture ko yung data natin for the day. Ngayon, gamit natin is Garmin Instinct 2 Solar. Sinarge ko siya kaninang 11 or fully charged siya kaninang 11 a.m. 100%. Kanina chinek ko after 4 hours 88%. That includes yung solar na harvest niya during the ride from 1 p.m. nung paglabas ko ng bahay hanggang 5 p.m. or mga 5 p.m. At ayun, 88%. Mukhang aabot naman. Although ito, madilim na, wala nang araw. At yun pa pala, overcast, so wala tayong direct na sunlight. Kaya hindi ganun ka laki yung na-harvest niya sa tingin ko na solar power. Pero mukhang aabot naman. Ang gusto ko lang naman is magamit ko siya throughout the day na hindi iniisip yung pag-charge or biglang mamatay yung phone na hindi makakapture yung data. At ayun, so kasama sa ride na to is yung pag-test natin nung power ng Garmin. Okay, quick update. Nandito na tayo sa Arco ng Nueva Ecija. Ilang kilometers na tayo? Oh. Sa akin. Ha? Ilan? Ilan? 78 sa akin. So, nasa 79, 78 kilometers na. So, mayroong 23. Tara! Wait. O 79 kilometers dito na sa may Arco ng Nueva Ecija. So syempre picture tayo para pang update sa my day. Ayun oh.
Quick update lang. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Madilim na dito sa dinadaanan namin. Cabanatuan Bypass Road na to, bale. Nasa 105 kilometers na ang natatakbo namin. So first time kong dumaan dito. Sabi ni Van, mga 20 kilometers daw ang haba nitong kasada dito bago kami makalabas. Then, paglabas namin dito, hahanap kami ng makakainan. Medyo gutom na, pati naantok na ako. Kanimaki lang yung kinain natin kaninang merienda at kape. Tapos, galing tayo ng shift kagabi. So, ang shift natin is 10 p.m. to 7 a.m. Tapos pagka gising natin ng 7 a.m. nagayos tayo ng bike konti hanggang 9. Then nakatulog tayo hanggang 11. So 2 hours. Nakatulog tayo ng 2 hours. Tapos pagdating ng 11, bihis na. Then ride out na. Kaya ayun, wala tayong tulog. From shift kagabi, 2 oras lang. At mukhang mahaba-haba pa yung tatakbuhin namin. Parang wala pa ito sa kalahati. Wala pa. Wala, pero feeling ko nasa kalahati na tayo. Ang problema, hindi pa ito yung mahirap na part. Nasa mga patag-patag. 9 ng gabi, nakalabas na kami ng Cabanatuan Bypass Road. Nandito na kami sa may Tabalera. Talavera, Nueva Ecija. After 115 kilometers from Fairview, or depende kung saan ang galing iba sa amin, meron pa raw kami natitirang mga 115 kilometers. Tapos sabi ni Ivan, yung 60 kilometers doon ay medyo rolling ang datingan. At ayun, okay lang naman. Ito, babawi sa kain. Medyo inaantok na dahil nga walang tulog from shift, kaya nung sinabi ko kanina. Pero after dinner, papadyak kami siguro ng kung hanggang kaya pa, or hanggang may makita kami na place na pwedeng magstay at mag-idlip kahit saglit, hour nap lang para makabawi. Tapos update lang dun sa Garmin, sa alas 9 na ng gabi, meron pa tayong 70% na natitira, or 22 hours na natitira. So mukhang aabot pa ng Baler at may sobra pa. Aabotin pa yung sunrise bukas para makapag solar charge. Ayun, so kain muna and update namin ulit kayo mamaya or whenever na magkaroon kami ng chance na mag-update. So nandito na kami sa may Rizal Police Station. Rizal Nueva Ecija. Ang gagawin namin dito, i-idlip muna. Ang oras natin 11:41 ng gabi. Kasi sabi paglagpas daw dito, ahon na. Papunta ng Pantabangan, di ba? Bumabon. Wala nang Pantabangan. Iba yun, tsaka bila yun eh. Ano nang natin? Ay, Pantabangan dam pala. Pantabangan sa kaso, di ba? Kanina ka pa. Oo, Tama ako, Pantabangan. Pantabangan tama. Ayun. Akyat na raw to ng Pantabangan. Feeling ko medyo mali yung decision natin na magpantabangan eh. Pero wala namang nagre-reklamo. Kaya tuloy na natin. Padyak na ulit kami. Try na namin umidlip kahit konti kaso fail. Ang ingay kasi ni Michael. Tapos malamok. Pero salamat sa Rizal Police Station sa pagpapagamit sa amin ng space nila para at least makahiga, makahilata, makapahinga ng konti. At ito, padyak na ulit kami dito sa Rizal. Sabi ni Van, dito raw mag-i-start yung mga ahon papunta ng Pantabangan. Sa kondisyon ko ngayon, hindi ko alam kung makakaahon. Pero pwede naman.
lakad na lang kung sakaling hindi kakayanin. Mahirap pilitin, lalo na sa situation ko ngayon. Dapat tulog galing shift, etc. Pero grabe ang tahimik dito. Anong oras na ba? 1:53 ng madaling araw. Ang ganda ng simbahan. 1:53 ng madaling araw. Although sa 7-Eleven may mga bumibili, madaan, mga nagkakape, tumatambay konti. Pero sa kalsada, wala ng tao. Sarado halos lahat ng tindahan. Pero may mga mangilan-ngilan na bukas naman. Oh, buti tumila na rin yung ulan kahit papano. First time kong mag-ride ng malayo sa gabi. Dati naman kasi ginagawa natin yung mga night ride. Pero yung malayuan na katulad nito sa gabi, first time. Ayoko siya dati pag may mga nagyayaya kasi nga walang makikita, madilim. Hindi ka tulad pag-araw na makikita may mga paligid. Pero ayun, na-experience ko siya. Iba rin pala ang feeling ng magbisikleta sa gabi. Kasi ito nga, katulad ngayon, ang solemn at ang peaceful ng paligid. Kami lang nasa kalsada, tahimik lahat. Lalo na yung mga nasa main road. Ito kasi nasa village tayo eh. Pero kanina, yung sa main road, kalsada lang, siya kaya mga puno sa gilid ang nakikita natin. Siyempre madilim. Ilaw lang ng bike namin ang nakikita. Sarap din. Saya din. Kailangan lang magkakasama kami. Kaming 5. Kasi syempre, nahihirap na. For security reasons. So, nakapasok na kami ng Pantabangan. Tapos na yung unang part na Rolling Hills na naglalaro lang sa mga 1 to 4% gradient. Tapos may isa kami dinaanan na 10% gradient. Siguro mga maikli lang, siguro mga 50 meters lang. At dito nagpahinga muna kami sa 7-Eleven. Then, sabi ni Van, ito na yung madugong part after nito. Ito na yung 40 kilometers na Rolling Hills. Papunta ng Pantabangan ba? Baler. Papunta ng Baler. Ayun. Nasa na yung Pantabangan Dam? Saan yung dam? Mamaya dam ka natin. Kasi hindi na natin makikita eh. Hindi na natin makikita. Pwede, kung ano, natin naman, makakot na tayo liwanag doon, depende sa padyak natin. Ayun. Inabutan na kami ng bagyo, kaya basa na yung mga jersey namin, mga damit namin. Nagpalit na ako ng t-shirt na lang. Buti may dalang kapote si Mark. Kapote na lang para at least ay papano, dry pa din kami. Prepare lang ng gamit tapos alis na din. Saan ba? Yung dam na yun eh. So yun yan, no? Ito, nasa Pantabangan Dam na kami.
Anong oras na, Mark? 10. Sakto? 10:07. 10:07. Morning. Woo! Grabe. Grabe itong adventure na to. So, sobrang lapit na namin sa Baler. Siguro mga 10 kilometers. Ayun. Konting-konti na lang. At makakarating na kami sa aming destinasyon. Buti dito wala nang ulan. Cloudy. Pero hindi na maulan. Unlike kagabi. Feeling namin pinagyo kami. Lalo na yung habang umaakit kami ng Pantabangan Dam. Lamig. Kote, basala ng jerseys namin, ng gamit namin. So, adventure talaga. Natuyo na lang. So, at update dun sa Garmin. Kaya naitanong ko yung oras kay Mark kanina. Ayun, lobat na siya. Hindi ko alam exactly kung anong oras, pero around siguro mga 9:30, between 9:30 to 9:40 ng umaga. Hindi siya umabot ng 24 hours. Fuel charge ko siya kahapon ng 11 a.m. At ayun, namatay na noong between 9:30 to 9:40. Tingin ko kung mas maaga yung alis namin ng morning, mas nakapag harvest siya ng solar energy, malamang mas tumagal at maabot kami dito sa Baler. Tapos isa pa kami kasi mula kaninang umaga nung nagliwanag, maulap talaga, hindi sumisilip yung araw hanggang ngayon kung makikita nyo. So hindi siya siguro naka-harvest ng solar energy. Kaya yun, nalobat. So mission failed, pero hindi naman ako disappointed sa nangyari. Understandable naman. Kasi bihirang-bihira naman ako mag-night ride tapos long ride pa. Usually daytime. Tapos hindi naman usually umaabot ng 24 hours ang padyak or ang ride namin. Parang ngayon lang yata mangyayari na almost 24 hours na kami pumapadyak. So 1 a.m. to sabihin na natin 10:30. Dating namin mamaya sa banda. Pero okay naman. Buo pa kami. Buo pa yung mga bisikleta namin. As expected, medyo may run on fumes. Among survival mode na lang ako. Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakakapadyak after almost 2 days na gising. 1 day is yung sa work, then another day yung papadyak. Then it's been fun. Diretso lang muna tayo. Lapit na tayo makarating sa punta natin kila Atong. Kanina pa kami hinihintay ni Atong.